Magandang araw po muli mga kababayan, Kuya Mamo po at muli po tayo nagbabalik dito po sa ating YouTube channel at maging sa ating Facebook page mga kababayan. Ito po ay yun na pong mapapanood, ito pong aking vlog At ito po ay upang malaman din natin kung ano po ang opinyon ng ating mga kababayan hinggil po dito sa mga nagiging kaganapan dito po sa ating lipunan, at kung kayo po ay mayroong reaksyon o opinion o komento sa paksang ating pag-uusapan, ay pag-uusapan po natin dito po sa ating comment section At tulong-tulong tayo mga kababayan na talakayin ito pong mga isyong ito, dahil sa panahon ngayon ay talagang samot-saring issue yung mga masasalimuot na mga naging kaganapan sapagkat lubhang lumalaki po ang suliranin ng ating bansa patungkol po dito sa korupsyon lalo tigit dito po mga kababayan sa issue ng flood control project. So bago tayo tumulak mga kababayan sa ating paksa sa araw na ito, ay binabati muna natin ang ating mga kababayan Luzon, Visayas, Mindanao at maging ang ating mga kababayan na rin sa Bayong Dagat. Magandang araw po sa inyo lahat. Sana po ay nasa mabuti tayong kalagayan at ligtas po sa anumang kapahamakan. Ang link mga kababayan ng aking YouTube channel ay ilalagay po natin doon sa title dito po sa Facebook page upang mapanood nyo po ang full video sapagkat alam naman natin na yung Facebook page ay kunting minuto lamang po ang kanilang binibigay sa atin. At hindi po sapat yon kapag maganda po yung paksang pag-uusapan. Kaya naman, i-click nyo lamang po mga kababayan yung link ng aking YouTube channel na makikita nyo po dyan sa title ng ating video. Well, tunguhin natin mga kababayan ito pong paksa ng ating pag-uusapan sa oras na ito. Patapos lamang po yung maiksing intro ito. Pag-usapan natin mga kababayan sapagkat pumutok po kahapon yung balita nung ito pong si General Torre, yung hipi ng ating pambansang pulisya ay sinibak na po ng ating Pangulo at magpahanggang sa kasalukuyan ay wala pa po tayong naririnig na naratibo galing mismo kay Pangulo, o kaya naman wala pa rin po tayong impormasyon na mayroon na pong narrative galing din po kay General Torre patungkol po sa pagsibak sa kanya Bagamat ito po mga kababayan, si Asi Castro sa kanyang vlog ay nagbigay na po siya ng informasyon nung kung papaano inalis po itong si General Torre sa kanyang posisyon, ay kanya pong binigyan po ng linaw, bagamat napakaiksi lamang. At ayon po mga kababayan dito po kay Asi Castro, yung dahilan po ng pagkakatanggal dito po kay General Torre ay talagang kailangan talagang gawin ito ng ating Pangulo upang maging banayad yung sitwasyon ng kanyang pamamahala dito po sa ating bansa, sapagkat alam naman po natin na talagang napakaraming trabaho ng ating Pangulo sa kasalukuyan. Kaya naman idagdag mo pa yung mga ganitong mga problema sa loob ng kanyang pamamahala bagamat ito pong mga involved dito sa mga sigalot dito po sa mga bagay na ito ay kanya rin pong sosolusyonan sapagkat pare-parehas niya ito pong mga tauhan. Ngunit ito pong mga kababayan, si Asi Castro ay nagbigay po ng narrative hinggil po dito sa maaaring posisyon na ibibigay dito po kay General Torre. Ngunit hindi pa po sinabi ni Asi Castro kung anong posisyon po ito. Bagamat sinabi po niya mga kababayan na ito po ay matinding posisyon. So, sabihin, masilang posisyon mga kababayan. At ito pong ating mga kababayan naman ay may kanya-kanyang spekulasyon
patungkol po dito sa mga bagay na ito na maaaring ibigay dito po kay Gerald Torre na posisyon. Isa na po dito mga kababayan, ito pong pagiging NBI Director. At maging ito pong DPWH Secretary mga kababayan ay talagang naging sa pantaha din po ng ating mga kababayan na maaaring ipagkaloob dito po kay Torre sapagkat alam naman natin na yung DPWH ngayon ay nakasalang po sila sa matinding investigasyon patungkol po dito sa mga anomalya dito po sa flood control project. At tingnan natin mga kababayan sa mga susunod na oras sapagkat ito pong mga kalaban ng ating gobyerno o kaya naman yung mga nasa kabilang panig ay tuwang-tuwa naman nung ito pong si Torre ay matanggal sa kanyang posisyon. At maging ito pong si Senador Bato mga kababayan ay mayroon na pong narrative matungkol po dito dahil ayon po sa kanya ay naawa siya dito kay Gerald Torre. Bagamat dati raw ay naiinis siya pero ngayon ay naawa daw siya. Ngunit mga kababayan at wag nating itutok mga kababayan ang ating isipan sa negatibong aspeto mga kababayan sapagkat hindi po natin alam kung ano po ang plano ng ating Pangulo dito po kay Gerald Torre. At alam naman po natin mga kababayan kung ano po ang mga achievements nito pong si Gerald Torre noong mga nakaraang araw dito po sa ilalim ng administrasyong Marcos sapagkat ito po mga kababayan si Gerald Torre yung leader nung hulihin ito pong si Apollo Kibuloy sa kanyang kaharian. At maging ito pong si dating Pangulong Digong mga kababayan, ito pong si Torre mga kababayan, yung leader upang serve yung warrant of arrest para dalhin ito pong si Digong sa dahig. At ito rin mga kababayan yung dahilan kung bakit ito pong si Gerald Torre ay na-promote at naging hipi ng pambansang pulisya dito po sa ating bansa. Well, mga kababayan, at magbibigay po tayo ng opinion anggil po dito sa naging kaganapan dito nga po sa pagtanggal dito po kay Gerald Torre bilang PNP chief. At ako'y naghihinayang mga kababayan kung sakaling ito pong si Gerald Torre ay tuloy na pong hindi mabigyan ng posisyon dito po sa ilalim ng administrasyong Marcos dahil sa panahon ngayon mga kababayan isa po ito si Gerald Torre sa taong hindi dapat na pakawalan ng ating Pangulo sapagkat mga kababayan sa panahon ngayon ay samot-sari talaga kaliwat kanan yung problemang dinadala ng ating Pangulo. At maaaring ito pong si Gerald Torre ay talagang makakatulong ng husto dito po kay Pangulong Marcos. At ano nga ba ang dapat na gawin ni Pangulo dito sa kay Gerald Torre kung hindi man niya ito maaaring i-appoint dito po bilang direktor ng NBI sapagkat mga kababayan, ang NBI kasi ay masilang posisyon talaga yan, lalo't higit kung wala pong background sa pagiging abogasiya. Ito pong si Gerald Torre. Dahil ang NBI mga kababayan ay hindi po tinatanggap na maging ahinti ka ng NBI kung hindi ka tapos ng abogasiya o kaya naman hindi ka abogado at hindi ka certified public accountant. So, ibig sabihin mga kababayan, kung hindi angkop kay Gerald Torre itong pagiging direktor ng NBI, ano nga ba ang maaaring posisyong iba na sinasabi mga kababayan na nito pong si Asi Castro na napakabigat na posisyong ito na maaaring ipagkaloob dito po kay General Torre. Well, ang opinion ko dito mga kababayan, kung ano pong posisyon ang maaaring ipagkaloob ng ating Pangulo dito po kay Gerald Torre, ay yung pagiging secretary ng Department of Public Works and Highways or DPWH sapagkat ang isang Gerald Torre mga kababayan ay kailangan dito
sa departamentong ito sapagkat andito yung napakaraming buwaya kung paano ito siluin ay kailangan dito ang isang tulad ni General Torre. At alam naman po natin mga kaubayan ng mula po ng inihayag ng ating Pangulo yung mga anomalya dito po mga kaubayan sa flood control project ay samot-sari na ang lumalabas ng mga issue ng mga proyektong hindi naman totoo or ghost project na yung pera yung milyon pera ay ibinulsa lamang ng mga sabuatang personalidad maaaring politiko at maaaring yung tao po na nariyan po sa DPWH. Kaya naman kailangang suyurin ng isang General Torre yung mga departamentong ito sapagkat napakaraming district engineer mga kaubayan ang buong Pilipinas at mantakin natin yung ilang probinsya ba ang Pilipinas at bawat distrito mayroong district engineer dyan at yun ang magiging kaaway ng ating general, ang ating secretary just in case na ito po ay umupo bilang isang secretary ng DPWH. So sapagkat mga kaubayan at sa ngayon po ay ito pong si Pangulong Marcos ay talagang nanghihina na although talagang hindi siya bumibigay dahil imbis na yung kanyang atensyon ay mapokus sa ibang bagay na maaaring magpaganda ng ekonomiya ng ating bansa ay dito natuon ngayon ang kanyang atensyon sa mga maanumalyang transaksyon o proyekto ng pamahalaan na wala pong ibang maaaring pumuksa dito kundi sa pamamagitan lamang niya. Dahil alam niya po dito na ang mga involved dito ay hindi po basta-bastang tao. Dahil nandyan po yung mga kongresista, nandyan po yung mga senador, at nandyan po yung mga engineer, mga district engineer sa buong distrito, sa bawat distrito dito po sa ating bansa. So sila po ay nagtulong-tulong upang talagang tawag dito ay kutkutin yung kaba ng bayan upang makuha nila yung mga limpak-limpak na salapi. At mantakin mo mga kababayan ayon po dito sa mga eksperto at ayon na rin po kay Pangulong Marcos yung nakukulimbat ng mga buwaya doon po sa pondo ng bayan o pondo na para dyan po sa flood control ay 40%. So ibig sabihin kapag mayroong isang milyon ang proyekto, halimbawa lang po mga kaubayan ay mayroong 400,000 yung mapapunta doon sa mga buwaya. So ibig sabihin kapag 1 billion ay mapupunta yung 400 million sa mga buwaya. So hindi po katakataka mga kaubayan na talagang ang mga politikong involved sa ganitong kalakaran ay talagang naliligo sa salapi. At nakita mo naman yung mga hindi naman natin nilalahat sa mga politiko sa mga senador at mga congressman ang gagara ng mga sasakyan. So sa kabila po ng ang ating mga kaubayan ay lugmok sa kahirapan at dahil po dito mga kaubayan sa mga flood control na ito project, ang daming buhay ang nawala at ang daming mga kaubayan natin ang nagdurusa. Maraming namatay dahil sa leptospirosis at maraming kabahayan ang nawas out at maraming mga kaubayan natin ang nagutom dahil sa mga buwayang ito dito po sa ating lipunan. Kaya naman, General Torre, ito po ang narapat sa inyong posisyon. At sa inyo po mga kaubayan, kung kayo po ay mayroong opinion, kung ano po ang inyong reaksyon patungkol po dito sa ating paksa sa araw na ito. Magbigay po kayo ng opinion mga kaubayan at
ihayag ninyo yung inyong nararamdaman upang kahit papaano naman ay baka makarating doon sa mga taong involved dito po sa mga korupsyon na ito at mapukaw ang kanilang damdamin at baka ito na yung pagkakataon na sila po ay tumalon sa dagat at hindi na po lumitaw. Ito po muli ang inyong lingkod, si Kuya Mamo, at tunguhin niyo po mga kababayan ang aking YouTube channel, Kuya Mamo Opinion. Nagsasabing magandang araw po sa inyo at God bless po sa ating lahat.